Tahimik ang market, pero huwag kang magpalinlang. Dahil kadalasan sa crypto, ang pinakamalalaking galaw ay nagsisimula sa mga panahong parang walang nangyayari. Ngayon ay pag-uusapan po natin kung bakit pumasok sa XRP sa isang critical phase at bakit ang mga sinyales sa ilalim ng chart ay posibleng mas mahalaga kaysa sa nakikita lang ng mata. Bilang isang crypto investor, trader o holder, ito ay direktang tumutukoy sa atin. Kung gusto po nating maintindihan kung nasaan na si XRP sa kanyang cycle at ano ang posibleng susunod na mangyari, siguraduhin panoorin po at saka pakinggan ang video na ito hanggang sa kanyang dulo. At ayan, bakit po ba tahimik ang galaw ni XRP pero may papalapit na pagbabago? Sa kasalukuyang sitwasyon po ng market, makikita natin na parang mahina at walang direksyon sa XRP. Pero dito nagkakamali ang karamihan. Sa crypto, ang presyo ay hindi po agad sumasabog. Madalas ay may silent phase muna kung saan nag-iipon ng tensyon ang market. Ang sinasabi po ng chart ngayon ay hindi po panic, kundi kontroladong pressure. Hindi po bumabagsak ng malalim sa XRP at hindi rin po umaakyat. Ibig sabihin nito ay may nag-aabang. Ang ganito pong kondisyon ay karaniwang nangyayari bago ang isang major move. Para po sa atin bilang mga traders at investors, mahalagang maintindihan na ang kawalan po ng galaw ay hindi kawalan ng opportunity, kundi posibleng paghahanda. Ngayon ay ano po ba ang ipinapakita ng descending structure sa presyo ni XRP? Kung titingnan po natin ang price action, malinaw na nasa isang descending structure pa rin sa XRP. Gumagawa po siya ng sunod-sunod na lower lows na malinaw na indikasyon na aktibo pa rin ang mga sellers. Hindi pa nila tuluyang binibitawan ang kontrol at habang nasa ilalim pa sa XRP ng 20 EMA na nasa bandang $1.98, patuloy itong nagsisilbing harang sa pag-akyat ng presyo. Sa bawat attempt na XRP na umakyat, agad siyang tinutulak pababa. Ngunit mahalagang tandaan, ang paulit-ulit na rejection na walang malakas na breakdown ay kadalasang sinyales ng pagkapagod ng mga sellers. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang paulit-ulit na rejection sa 20 EMA? Ang 20 EMA ay parang isang bantay na paulit-ulit humaharang kay XRP. Sa technical analysis, kapag ang presyo ay paulit-ulit na tinatanggihan sa isang level pero hindi bumabagsak ng agresibo, may ipinapahiwatig ito. Ibig sabihin ay hindi na ganon kalakas ang selling pressure. Kahit may nagbebenta, hindi na nila kayang itulak sa XRP ng pababa ng mabilis. Para sa atin, ito ay senyales na ang market ay nag-a-adjust. Hindi pa bullish pero hindi pa rin ganap na bearish. Ang ganitong setup ay madalas makita bago ang stabilization phase, kung saan unti-unting naghahanda ang presyo para sa susunod na direksyon. Ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng RSI divergence na nakikita natin dito sa chart? Ayon po kay Chart Nerd, siya po ay isang kilalang technical analyst. May bullish divergence na nabubuo sa pagitan po ng presyo at ng RSI. Habang sa XRP ay gumagawa ng mas mababang presyo, ang RSI naman ay gumagawa ng mas mataas na lows. Sa simpleng paliwanag, bumababa pa rin ang presyo pero humihina na ang lakas ng pagbebenta. Parang isang taong pagod na tumulak pababa. Ginagawa pa rin niya pero hindi na buo ang lakas. Sa technical analysis, madalas lumalabas ang ganitong pattern sa huling bahagi ng correction. Para sa atin, ito po ay babala na posibleng malapit na ang pagbabago ng momentum. Ngayon, bakit sinyalis ng seller exhaustion ang divergence na ito? Kapag ang mga sellers ay unti-unting napapagod, makikita ito
hindi sa presyo, kundi sa momentum. Ang RSI divergence ay indikasyon na kahit bumababa pa si XRP, mas kaunti na ang energy ng selling side. Sa ganitong kondisyon, madalas nagsisimulang pumasok ang mga smart buyers. Hindi po sila nagmamadali. Tahimik silang bumibili habang may takot pa sa market. Para po sa mga traders at saka hodlers, malagang maunawaan na ang ganitong phase ay hindi po para sa excitement, kundi para sa positioning. Dito kadalasang nagaganap ang mga desisyong nagiging malaki ang epekto sa susunod na galaw ng presyo. Paano naman po gumaganap ang trend line support sa kasalukuyang setup? Bukod po sa 20 EMA, may mahalagang papel din ang trend line support. Sa tuwing bumabalik sa XRP sa lower trend line, dito po siya nakakahanap ng suporta at pansamantalang humihinto ang pagbagsak. Parang pressure valve ito ng market. Sinisipsip po nito ang selling pressure. Hanggat nire-respeto po ni XRP ang trendline na ito at ang RSI ay patuloy na gumagawa ng higher lows, mas bumababa ang posibilidad ng biglaang malalim na crush. Para sa atin, ito ay indikasyon na ang market ay nagbabalance, hindi po siya sumisira. Ngayon ay ano po ba ang posibleng mangyari sa susunod na galaw na XRP? Sa puntong ito, nasa crossroad sa XRP. Hindi pa kumpirmadong breakout, pero malinaw na may tumitinding tensyon sa structure. Kapag nagawa po ni XRP na mag-hold at tuluyang mabasag ang 20 EMA, malaking pagbabago ito sa market structure. Ngunit kahit bumalik pa siya sa trendline support, hindi po ito automatic na bearish. Maaari itong magsilbing huling test ng buyer strength. Kaya para po sa atin bilang mga traders at investors, ito ang mga sandaling dapat na mas mapagmatsyag kaysa sa maging emosyonal. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin, ang kasalukuyang galaw ng XRP ay hindi po sinyalis ng kahinaan, kundi ng paghahanda. Tahimik po ang market, pero ang momentum sa ilalim po ng chart ay unti-unting nagbabago. Bilang mga investors, traders at saka holders, tayo po ang direktang apektado sa magiging desisyon ng presyo. Hindi to oras ng hype, kundi ng pag-unawa. Kung paano i-resolba ni XRP ang tensyon na ito ang magtatakda ng kanyang susunod na major move. Tandaan po natin, sa crypto ang mga pinakamalalaking galaw ay nagsisimula sa katahimikan. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.